Sis Mara! Elder pala! Ano naturo mo? Salamat po sa Lord. Bilis mo ba naman? Kailan lang. Hindi naman hinahabol na. Diba? Kaya totoo nga sabi ng pastora na mabilis umikot. Pabilis ang mga panahon ngayon at maraming nagaganapan na hindi na biro talaga. Kailangan maging seryoso na tayo sa pagpupursige natin makalapit kay Diyos. Praise God. Praise God napaisip sa akin kasi nang nag-devotion tayo ng Friday is parang doon na nagrema sa akin yung verse na 17 and 18 na kailangan Lord lang talaga ang purihin natin at wala tayong karapatan na purihin ang ating sarili. Babasahin ko po sa 2 Corinto 10, verse 17 and 18. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Hindi ang taong pumupuri sa sariling katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Amen. Basahin po ang verse na nabasa nito. Tayo po yung po. Mag-pray po tayo na Lord. Pabayan niyo po kami ngayon sa araw na ito, Lord, na may ang salita mo lamang ang iyong marinig. Buksan mo po ang puso namin, Lord. Lord, parating mo po sa kanila, ipakulawa mo po sa kanila ang gusto mo pong sabihin, Lord. Lord, wala po akong alam sa araw na ito, Lord. Tanging ikaw lang, Lord. Kung sabi mo po kami, Lord, tanggalin niyo po ang mga istorbo na gumugulo po sa kwarto nito, Lord. Lord, kundi niyo po ang bawat isa sa akin na maintindihan po ang aming sasabihin ngayon, Lord. Kaya na po pangalan ng Lord Jesus. So, pwede na po muna po. Medyo namamalapak at saka parang nagkakapunto. So, review po ito. Review. So, yung verse ko na pag-aaralan natin is yung verse Corinto 10, 17, and 18. Yun nga po. Yung verse ko is kung may nais may magmalaki at ipagmalaki ng ginawa ng Panginoon. So, which is sabi nga ni Pablo dapat, sabi niya, bilang isang Kristiyano, parang humility, yung pagpapakumbaba natin ay kailangan natin mag-develop para maging or makasunod tayo bilang Kristiyano. Diba? So, number 1 is yung yung kapag halimbawa yung attitude natin, yung mga attitude na hindi natin na minsan akala natin tama sa paningin natin pero hindi pala sa ibang tao, di ba? Kailangan yung mga ganong pride, mayabang, alisin po natin yun sa buhay natin. Yun po yung number 1 natin na kadalasan sa ating tao na yung parang ang hirap bitawan. So,
yun nga po, kailangan nating maging surrender lang natin kay Lord yung mga nagpapahirap sa atin. Kaya nga sabi nga sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itaas niya kayo. So, di ba? Wala tayong dapat ipagmalaki sa Kanya kasi unang-una sa lahat, buhay natin na bago tayo nandito sa mundong ibabaw, yun pa lang ay thankful na tayo na dapat ipagmalaki natin yun sa Kanya. Yung mga natatamasa natin na hirap na nandito tayo sa Japan at yung mga pinagpagura natin na mga bagay ay dapat lang natin ipagmalaki yun or ipasalamat sa Kanya kasi Lord lang ang lahat ng gumagawa at Lord lang ang nagpapakilos para tayo ay tulungan niya. So yun nga, at the first place wala tayong dala. Kumbaga parang nothing, wala tayo. Lahat, pagdating natin dito, wala tayo. Pag alis natin, wala rin tayong madadala. So wala tayong dapat ipagmalaki doon. At saka, kung halimbawa, yun nga, yan sa Jeremiah 9, verse 9-4. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakakilat, pagkaunawa sa akin, sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen. So, yun nga po. Diba, one sample po kung may halimbawa po, kung meron man tayong nagagawa na mabuti na hindi nare-recognize yung mga nagagawa natin or hindi tayo napupuri, wag tayong magdambang or ano po. Kasi si Lord po ang nakakakita nun. Kung dito po sa lupa hindi nakikita yung ginagawa mo, ang Lord lang ang nakakakita ng yung ginagawa. Kahit na dito sa ministry na pagpupursige mo pumunta rito na makapag-share ka ng yung pagtotoo mo or yung wisdom yung binibigay mo. Hindi man nila naririnig sa iyo, ang Lord ang nakaka-recognize niya. Kaya nga diba sabi, huwag tayong humingi ng papuri sa iba. Ang Lord lang dapat kailangan purihin. Kasi ang Lord lang ang lahat ng ang Lord lang po ang nagbigay lahat po ng meron tayo ngayon. Kaya nga, maging thankful tayo sa lahat ng mga bagay na natatanggap natin. Ayun po. Ito po share ko po yung 5 reasons for praising God. So, bakit nga ba tayo nagpa-praise God? Ano ba ang dahilan? So, number 1 is acknowledging His sovereignty. Yung praising God to recognize His power and authority over all things. Sipin nyo, ganun ka-powerful ng Lord sa lahat ng bagay na kahit sa kalusugan natin, sa protection, sa lahat na nangyayari dito sa
sa mundong ibabaw po na alam niyo na ganun kalakas kumilos ang kanyang power na may ginagamit siya na tao na para maprotektahan niya po yung mga tao na sumusunod po sa kanya po. Kagaya po ng yung mga mamaya. Kagaya nga po nung ito po is yung nasa scripture po ng Bible, nasa ginawa po ni Jesus na nagawa siya ng miracle. Na gumawa siya ng miracle and then nagpabuhay siya ng mga patay. Yun, kaya na-demonstrate niya yung demonstrate niyang power na nakatunayan niya na yun nga po yung nagawa niya. Pangalawa po is, sabi ko sa Roma 8, verse 8 to 8, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, yun nga, kung tayo na susunod sa Lord, tama po yan na Lord lang po ang gumagawa ng way para maprotektahan niya po tayo. Sa number 2 po is expressing gratitude po. Ito po yung acknowledge His goodness and many blessings given us. Yung mga bagay na naibibigay niya sa atin ay talaga namang talagang subok po na ang Lord lang po talaga ang magbigay po. At yun nga po, sabi nga po sa verse mga awit 107:1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Diba? Kailangan lagi tayo nagpapasalamat araw-araw sa mga bagay na nabubuhay pa tayo, na may pagkakataon na kahit nakakagawa tayo ng mga kasalanan, paulit-ulit natin nagagawa. Pinabigyan tayo ni Lord ng chance na para magbago, lumapit. Di ba nga sabi, di ba, kapag 7 beses ka nadapa, 77 beses ka bumangon. Kaya nga, di ba, wag nating talikuran ng Lord. And then, yun nga po sa mga challenges na dumadaan sa buhay natin. Sample ko po yung kapatid ko. Kapatid ko po is, salamat po sa Lord kasi nakapasa po siya sa exam ng Korean language. And then, alam mo, sabi ko sa kanya, huwag ka magpasalamat sa akin, sa Lord ka magpasalamat. Kasi, ang Lord lang gumagamit ng tao para tulungan ka. At sa lahat sinasabi ko sa kanyang advice ay, lahat ng mga pagsubok, desisyon, at gagawin mo, Lord lang ang kailangan mo tawagin. Kasi siya lang talaga ang may pinaka-powerful na pwede niya kontrolin ang lahat ng buhay. Then number 3 is seeking His presence. Seeking His presence, sabi nga diba, can help us closer to Him and experiencing His peace and comfort. Dito tayo nakakaranas ng kagaya nito na nagkakatipon-tipon tayo. Dito tayo nakakaramdam ng comfort sa bawat isa na sa tuwing linggo, ang pakiramdam ng anak ko excited kasi makikita namin kayo. At ako rin po ganun din. Napakasarap sa pakiramdam nga po na yun nga po na kailangan natin na yung comfort na hinahanap natin ay sa Lord lang po talaga. Sabi nga po sa verse na Jeremiah 29:13, kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako hahanapin. Sabi nga naman, hanapin, dito lang si Lord sa atin
dapat, hanapin natin si Lord. Kaya nga, di ba, seek first the King. Seek ye first and righteousness. Yung sa akin ko din is yung guidance and direction experiencing. Parang ito rin yung na kapag tayo ay medyo naguguluhan po sa pag-decision, parang dito rin po na tayo tutulungan na dito niya tayo tutulungan kung paano i-lead tayo sa mga pagsubok natin. Nung kagaya nga nung shinare sa akin ni Mrs. Elisa na iba, yung problem niya about dun sa contract. Then, sinabi na niya kay nanay, na-advise lang siya ng parang yun nga po na gumamit po yung word na na parang wag siyang nakinig siya kasi tama yung decision po niya. Tama po yung advice sa kanya ng Lord. Sa number 4 po, building faith. Regularly praising God and can strengthen our faith and help us and focus on things above. So, di ba? Huwag tayo mag-focus sa yung sa mga makamundo po. Focus po kagaya nito, yung mga gawain, yung prayer doon, pati po yung devotion po, ay kailangan pagsumikapan po natin po. Kasi at the end of the day, actually, dati, sa totoo lang talagang, in spiritual, dapat, punuin natin ng, ang sarili natin na alam niyo po yun yung mapalakas po natin yung spiritual natin. Kasi, yun lang po yung pinakakailangan natin para ito po, makasurvive po tayo dito sa ngayon. Kagaya nga, di ba? Yung faith ni Abraham na hindi matingag na nanalangin siya sa Lord na gusto niya magkahanap. Pinanindigan niya yung faith na yun. Kaya hinigay sa kanya si Isaac. Na alam niya na kahit na matanda ng asawa niya, hindi pa rin siya kaya nga sabi sa verse Kawikaan 3:5-6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangal sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawin, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Diba? Tiwala lang tayo sa Kanya kasi at the end of the day, wala talaga tayong pagmamalaki sa Kanya. Lahat ng may karunungan, lakas, pati mga bagay na meron ka, sa Kanya lang po galing yan. Kaya nga, gusto ko lang iiwan po sa inyo is, kailangan tandaan natin yung SOS. Yung S stands for seeking. Kailangan natin seek si God. Kasi, yun nga, sabi ko nga po wala pong, kailangan natin makasurvive po dito sa mundong libago. And then, O is obedience. Sundin lang natin yung utos ni Lord na yung kalooban natin niya. Then S naman po is surrender. Surrender lang natin yung mga takot natin. Yung mga burden po na yun po. Surrender lang natin kay Lord. Kaya nga sabi sa kanta, diba? I surrender.
transforming our hearts. Medyo napaisip ko sa praising God can help us to shift our focus from our problem to His greatness and goodness. Ayan. Kaya dito, ito yung dito sa pag-aaten natin ng gawain, para dito tayo nauhul na eh. Dito nababago yung ating puso natin, di ba? Kaya nga, kahit sa lahat ng mga pagsubok ng bagay, parang napapaisip natin na, problema ka lang dyan ka lang. Hindi ako magpapaka-apekto sa'yo. Kaya nga sabi nga po dun sa verse sa Acts 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan at talikuran ninyo ang kasalanan at pagbautismo sa pangalan ni Jesus, Jesucristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Noong wala pa po ako, hindi pa po ako tumatanggap po, hindi ko po alam po ito na kailangan we have to repent. Kailangan we have na pagsisihan talaga yung mga kasalanan natin. At naintindihan ko po ang itong verse na to na kailangan you surrender your all your sin. Lahat po na nagpapagulo sa isip mo, lahat ng mga burden mo. Kaya nga, diba, pagka nabautismo na po tayo, para na po tayong new creation po. Kaya, yung new creation na po yun ay tatanggapin is na yung Espiritu Santo na yun na po yung nasa atin po. So, yun lamang po. Salamat po sa inyo. So, before we end up the gawain, kailangan po natin mag-share kung meron na po. Meron po ba? Di, lapit pa kayo. Lapit pa bro Russell, ganyan, lapit. Closer, the closer the better. Closer to you. Salamat sa Lord nandito kami tayo. Ito po ay sadyang tinipong po tayo dito. Hindi naman po tayo pipiliin talaga. Pag minsan kasi may mga balakid talaga na tuwing linggo talaga na ano ba, yung timing na parang tamad na tamad ka pero siyempre yung sa gawain na ano ko na ba na tagal na natin, di ba? Tagal ko na rin. Iniisip ko, sabi ko, ilang ano na ba ako? Tagal na, di ba? Sabi ko, na pagmisan nga yung naisip ko, nakamiss ako ng isang ano, sayang ba? Hindi na natin kasi may ibalik yung ano.
yun, nagpapasalamat ako kay Lord dahil lagi niya akong eto na naman tayo. Dahil sabi nga ni Pastor, pag yung ano daw dito lang tayo piniiyak. Dito lang ako naiiyak talaga Hindi yung lang time na siguro yun yung Holy Spirit. Yun, pinagpapasalamat ko na dito na naman, naghahasa naman tayo. Kasi sa labas kasi, naandun yung battle natin Kumbaga sa isang labanan, kailangan marami kang armas. Dito sa atin, kaya tayo nandito, hinahasa natin yung ating mga tools, sabi nga, di ba? Yung mga kailangan natin palakasin yung tungkol sa yung mga salita niya, kailangan natin palaguin. Kasi paglabas natin, meron tayong mga pangsangga. Yun nga, yung mga salita niya, kailangan, meron kasing time na makikita nila na sasabihin nila, yung hallelujah, hallelujah. Yung bang pag wala kang may sagot. Kasi nga, hindi ka nag-aaral na paano kung hindi mo madepensahan yung Kaya napaka-important talaga na yung katulad nito yung pagtitipo natin na pagpapalago ng salita niya. Para ma-spread natin sa labas ng maayos. Kasi pag ganun, hindi natin may paliwanag ng maayos, hindi rin nila maintindihan. Kasi sa totoo lang, katulad nun, pag kami nagdidiskusyon ng kasama ko, pag yung pag-uusapan na yung ganun, hindi nila maintindihan talaga. Yung sasabihin nila, hindi. Yung napag-ano namin yung sa sugal daw. Sabi ko, bawal yan. Kasi ang Diyos, hindi nag-ganyan. Yung pag nanalo daw, yun daw ay biyaya ng Diyos. Sabi ko, hindi. Kasi yung sugal, pinagbabawal nga niya yan. Paano magiging biyaya ng Diyos yan? Hindi, nagpapasalamat ako, sabi niya. Kasi nanalo ako. Salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng biyaya. Sabi ko, hindi. Hindi galing sa Diyos yun. Kasi ang demonyo, nagbibiyaya rin niya, nagbibigay din naman yan. Siguro, yung biyayang yun, kung hindi mo nalalaman, yan ay galing doon sa kabila, hindi galing sa Diyos. Yun, may ipaliwanag ko ba ng Kaya lang, siyempre, yung sarado yung isip nila. Talagang ipinaglalaban nila yung sila daw ay naniniwala sa ganun. Sabi ko, yun ang huwag nyo aalisin yung paniniwala sa kanya. Pero yung sinasabi ng talagang magkalayo tayo. Kasi nung una, ganun din ako. Hindi ko maintindihan. Pero nung nakabasa nga ako, tapos nakakarinig ng mga doon ko lang nalaman na kasi yung Biblia nga yung katotohanan, di ba? Yung sabi ko, hanggat maaari, magbasa kayo ng Biblia, yun yung sinasabi ko sa kanila na hindi rin naman ako nagsasawa magsabi. Kasi huwag nga daw tayo magsasawa. Kasi kung tayo magsasawa, paano natin may susunod? Salamat sa Diyos at hindi natin kailangan maging, huwag tayo mahihiya. Kasi mahihiyain talaga din ako, hindi ako nakakapagsalita ng dito lang ako, hindi ako, nahihiya nga ako. Pero yun ang totoo, talagang kailangan natin maging, alisin natin yung hiya. Maging kang walang hiya. Yung hindi walang hiya. Maging mawala yung hiya. Maging matapang ka. Salamat sa Lord dahil talagang dito yung panglago hindi sa labas. Kailangan natin yung paghahasa. Kaya sa susunod na kailangan natin ulit. Huwag tayong magpatumpik-tumpik na may basketball o Oo, kasi yung pagtitipo natin na ito, hindi naman isang araw ito oras lang. Yun naman ibibigay natin oras lang. Huwag nating sayangin. Sayang yung oras. Kung halimbawa ma-miss out natin yung sayang. Salamat sa Lord dahil nandito ulit tayo. Sana pabuli ay sa Kanya lamang. Maraming salamat. Sa akin, ito lang din yung sinabi ko lang. Yung problema sa akin kasi ito rin yung dapat parang dito ko na lang isi-share. Yung nagrema kasi sa akin sa 2 Corinthians chapter 10.
Ito, yung chapter 3, chapter 10, verse 3, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo. Sabi nga, di ba? Kasi dito sa mundo natin, talaga namang nandito na yung lahat ng kasamaan, pagnanasa. Ibig sabihin ko, lahat ng pwede nating kasalanan na magawa, nandito na lahat. Pero sabi nga sa akin, hindi dapat tayo nabubuhay sa ganun. Hindi sa pamamaraan ng mundo ito. Dapat makipaglaban tayo sa true God. Gamitin natin yung Holy Spirit na binigay sa atin ng Lord na makakatulong sa atin para labanan yung kasalanan na sa mundo ito. Kasi pag sa naman tayo nakipaglaban, madali tayo matatalo. Kasi makasalanan ito naman natin. Pero sinasabi sa atin, through Spirit, through God, tayo makipaglaban sa mundo ito. Sabi nga diba, sa verse 4, ang sandata namin sa pagkikipaglaban sa mga mundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ang magpapabagsak sa mga puta. Sinisira namin ng walang pangangatwiran. Diba? Dapat, di ba yung pinag-aaralan natin ng nakaraan, yung sinasabi na sandata natin, na pinagkalog sa atin ng Panginoon. Sabi nga doon sa Efeso chapter 6, verse 14, na yung mga sandata na pinagkalog natin na balutin na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun yung ating gamiting sandata para malagpasan natin o mapagtagumpayan natin yung hamon ng battles natin dyan sa labas, diba? Tapos, yung nag-rema naman sa atin sa tinuro ng Lord ngayon, about paano tayo mag-praise sa God. Be humble. Kasi pagka puno ka ng pride sa sarili mo, na pagkaramdam mo magaling ka, hindi mo matataas ang Lord. Yung sarili mo lang lagi ang matataas mo kasi walang humbleness sa puso natin. Yun yung sinasabi sa atin ng Lord na kailangan unahin muna tayo maging humble sa Kanya. Kasi pag naging humble natin, ano man ang gawin natin, ano man yung pagdaanan natin, ano man yung blessing na matanggap natin, hindi yung sarili natin galing at kakayahan ng matataas natin. Ang Lord lang, na pag may nagawa tayo, dapat nagupan tayo. Salamat sa Lord. Lord, laging sa Lord lang lagi. Hindi mo makikita ang humbleness sa atin. Diba? Kasi yung pag wala tayo, yung sinasabi ng Lord na SOS, sinasabi ng ating mga kapatid na yung pag hindi natin nahanap, hindi natin nasik ang Lord, wala. Maano tayo. Yun muna dapat unahin natin na hanapin natin ang Lord. Kasi pag hindi natin nahanap ang Lord, hindi tayo makakapag-obey. Hindi tayo makakasunod sa Lord. At kapag hindi tayo nakasunod sa Lord, hindi natin maibibigay yung masusurrender sa Lord. Yung mga anumang pinagdaraanan natin. Mahihiya tayong tumawag sa Kanya kasi hindi natin siya kilala. Pero kung yung SOS na nasa atin, na nakita natin ang Lord, na nahanap natin sa puso natin ang Lord, madali tayong makakasunod sa Kanya. Madali natin may ibibigay sa Lord yung 100% na gusto natin makasunod sa Kanya. At lahat ng anumang pinagdaraanan natin, madali natin maisusurrender sa Lord. Kasi parang na siya nagkakaroon ka ng process sa Lord, mas madali kang tumawag kapag may pinagdaraanan ka na pagsubok. Minsan, di ba, pag hindi ka mananampalataya at binibigyan ka ng pagsubok, minsan ang unang mong gagawin, ang unang mong gagawin, questionin. Kapag hindi ka mananampalataya, ang gagawin mo, questionin mo, Lord, bakit, ano ginawa ko, ganyan, di ba? Pag binigyan ka ng pagsubok, yun yung unang mong gagawin na-questionin kung bakit ka pinigyan ng ganang pagsubok. Kasi hindi mo siya kilala. Tayo na nakakilala sa Lord, na nahanap natin ang Lord, pagka binigyan tayo ng pagsubok ng Lord, ang gagawin natin, Lord, alam ko mapapagtagumpayan ko ito kasi alam ko kasama kita. Yun yung ang humbleness ibigay sa atin ng Lord na pag may pinagdaraanan tayo, madali nating isurrender sa Lord, madali nating ipagpasa Diyos na Lord, alam ko binigay mo to sa akin, alam ko mapapagtagumpayan mo kasi wala namang
pagsubok na hindi pinagdaanan din ng iba. Kung nakaya nga ng iba na ikaw pa naman na mananampalataya, di ba? Kaya salamat sa Lord na itong mga gawain na ganito na nakakapag-share tayo, nakakapagbigay tayo ng encouragement sa bawat isa na tanging ang Lord lang ang ating mataas. Salamat sa Lord. Sa akin naman po yung natutunan ko sa turo sa praise God. Sa akin yung yung regularly praising the Lord is para para it provides peace and comfort para sa akin. Kasi sa mundo ito, di ba, stress ka, for example, sometimes kapag stress yung tao, maraming ginagawang paraan para makahanap ng comfort. For example, kakain ka ng marami, nag-overeat ka, di ba, stress eating. Or yung iba, sa Pilipinas, di ba, gumagamit ng pinagbabawal na gamot para makatakas sa stress ng iba, nagbabakasyon, di ba. Pero parang magbakasyon, wala ka na ng pera, or pagpapagod ka, di ba. Na-stress ka, patuloy sa wala kang pera, di ba. Yung sinasabing peace and comfort na yun, di ba, may talagang hinahanap kasi tayo talaga na yung joy. So, you can find joy sa pagkain, or through friends, or through sa social media. Pero iba yung joy talaga na parang parang talagang yung talagang masaya ka na wala ka nang ihihingin pa na iba na kontento ka na doon. Yung ganong joy ba na may totoong peace, hindi yung temporary na peace lang. Yung, for example, nag-away kayo ng kaibigan o nag-urbate, pero nagsabi kayo, sorry na, peace, tapos na yun. Pero iba rin yung peace na parang yung totoong peace. For example, nandito tayo kasi nag-aaral tayo, di ba? Yung peace na sinisik mo yung Lord, kasi di ba siya lang naman kasi talaga yung pwede magbigay ng totoong kapayapaan. Amen. Di ba sabi nga, di ba, peace will, di ba, I give you peace, di ba sabi niya ng bago sa mga apostles na yun. So, yun, dito yung kahit simple na gathering, kasi kahit ganitong mga simpleng gawain, di ba, yung sinasabi na, this is a form of praise, di ba, yung ating kagawain, di ba? Pagpapractice ng saya, kaya hindi ako galing sumayaw, di ba? Di ba sabi doon, is maraming forms of praise and worship. Pwede mo magsaya, pwede rin sa pagluluto, habang nagluluto ka, makanta ka ng praise and worship, pwede, di ba? Maraming pwedeng forms, di ba? So, through those na praise and worship, nakakahanap tayo ng parang totoong peace, di ba? Hindi mo yan mahanap sa labas, hindi mo yan talaga mahanap sa labas. So, salamat sa Lord kasi meron tayong mga ganitong activity na pinapahintulot ng Lord at luluobin pa na magkakaroon pa ng mga activities. So, salamat kasi lagi tayo kinahabagan ng Lord at sana kahabagan pa tayo ng maka-attend. Kasi hindi lahat, di ba, kinahabagan ng Lord, di ba? Mas sabi natin may ibang tao na sinasabi, may Diyos ako, ganyan. Sabi ni Brother, may Diyos ako, naniwala ako sa Diyos. Pero, ano na yan, lip service lang yun, sa mga lang. Pero hindi naman totoo. Kasi di ba sabi nga, di ba sa buhay makikita yung totoong sinasabi, yung katotohanan. So, salamat sa Lord na kinahabagan na tayo. Huwag natin ipagmalaki na, nakakatend ako ng church, mabait ako, kasama ako. Huwag natin yung ipagmalaki. Kasi hindi natin alam, di ba? Sa pagpamalaki mong yun, di ba? Doon ka pa masisilo mo. So, salamat sa Lord. Okay, mga gusto magsalita. Ako na. Hello. Ano lang, sa akin share ko lang yung yung pagkaya kay brother to na tuloy na battle, no? Pagpunta pala sa gawain, may battle na rin. Kasi nga, kaya wala kasi yung hindi na ito. Ewan ko, kasi yung kasi malamig kasi nung umaga. Hindi, malamig kasi. Malamig kasi nung hindi ginawa ng umaga, nung naligo. Pagkaligo ka sobrang yun, tapos nilinig sobrang init naman yung tubig ng ginamit. Parang, kasi may napabalik na napasa sa, narinig na, yung mga matatanda nag-on din ba? Marami pang mga bagsak dahil sobrang lang yung sa labas, tapos bigla ka mag-on sa sobrang init. Parang yung katawan niya, parang hindi kaya yung control yung temperature. Parang tingin ko na yung nangyayari sa akin ko. Kasi syempre, may pa akong power of high blood. Siguro, nagsama-sama,
yung battle na yun, yung papunta, kasi di ba, kahit yung kahapon, yung practice pa ako pa nila, mag-practice pa yung music. Hindi ko naman parang siyempre kalakasan din yun. Parang magkita rin tayo, magkapag-tuloy, kasi simple bagay na kaya parang naisip ko na, ay para prepare tayo para sa bukas ng gawa. Kahit paano, salamat sa Lord, kapag tayo naman. So yun yung battle na yun, napakarami na yung pagkakaroon sa gawain. Hindi talagang andyan na siya sa kanina. Para sundan-sundan dyan. Ito mang di pa naman. Sa tulong, napagsa, dito ka. Diba yung sinabi ni Sis Nora na yung seekers, yung patterns righteousness. Diba ito yung isa sa mga way para, yung isa sa mga way para seek natin si Lord, yung gawain sa parang pagkakas sa gawain. Tapos nga, gaya sinasabi ng iba na nagiging kalakasan ng iba, pag nakikita tayo, parang yung, kasi nga yung mga nararanasan ng iba, na iba is, parang yung iba naman, may idea or may na, ito yung dapat muna mas nakakalam siya, mas malalim yung pala ng pagkakalan sa Lord, parang yun. So yung bagay na yun, sa akin naman, ayun nga, isa yun sa paraan na yung pag-attend dito, kasi nabahay sa akin yung may pamalang parang nampo kanina. Yung sabi ko, sino pa ba yung tatakbo ako? Diba? Kahit sabihin mo ngayon, magbibigay yung doktor ng gamot sa'yo. Magbibigay sino ng gamot, panunas. Pero sino ba yung number 1 talaga ng gagamot sa'yo? Si Pastor si Lord lang naman magko-control sa'yo at lalayo ka pa dun sa pupunta mo, nandun na si Lord. Diba? Kung mag-stay ako sa bahay, ginawin naman ako doon, nandun ko. Nag-practice na kahapon, kasi absent pa ako ngayon. Sabi ko sa sarili ko, sa isip ko, ilalapit ko na. Pero so sa Lord, kasi magkulang ako kasi kanina, medyo nagilipas talaga. Pero talagang tinuto ko yung effort ko nung talaga na ibigay kasi yung kamay naman kaya naman gawin. Salamat talaga. Parang nagkakabas na hanggat kaya magkaya yung titigil na sisigan. Sundin natin sila. Ano natin? Patatalin natin ang bawat isa yung mga yung faith natin tayo. Kailangan natin, kailangan natin ibigay yan. Kasi may mga bagay na hindi tayo kaya eh. Hanggang doon lang yung limit natin. Sigat ng bahala natin. Bigyan natin kay Lord lahat, hindi natin kaya. Si Lord ang bahala gumawa natin yung style. Salamat sa Lord. To God be all the glory. Si Bradley daw, anong kayo na? Sabi niya kanina, Sunod-sunod daw. skip siya. Hello. Ano nga dito? Okay ba? Ano na ba kayo? Nabe-memorize na natin yan. Red party tayo. Red party. Fun party. One party. Pajama. So, sa akin naman po is yung SOS. Ganda siya na parang guide natin sa araw-araw. Isik natin si Lord, mag-uwi tayo, and surrender. Parang summary na siya ng na pwede natin siyang sa SOS, so parang for emergency purposes. Pero hindi rin siya pang emergency purposes. In everything, sa araw-araw, talagang si Lord yung uunahin natin, isip natin, may obey, surrender natin ang lahat sa Kanya. And then, lagi-lagi po, parang every gawain, ang lahat-lahat ng parang sa araw ko, is nakukonect talaga siya sa obedience is better than sacrifice. Paano ganun ba? Na, kung sumusunod tayo kay Lord, kung uunawain natin na yung obedience is better than sacrifice. Yung sacrifice kasi parang ang natataas kasi noon tayo. Diba? Parang magsasacrifice tayo para sa Panginoon. Pero kung sasabihin natin na we obey God, si Lord yung natataas noon. Kaya parang maganda din siya na parang life verse na obedience is better than sacrifice talaga. Kasi si Lord na yung natataas, hindi tayo pwede mataas. Dahil nga, ang lahat naman ng nasa atin ngayon, galing naman din sa Kanya. Amen. And then, yung sa pag-seek din po kay Lord, na minsan, parang gusto namin siyang maramdaman ba? Tapos, minsan parang wala. Parang empty na kahit
nakasunod na tayo sa kanya, na sinisik natin siya, parang hindi natin siya makilig. Pero may nabasa pa siya about, alam mo po yung footprints in the sand na kwento, na parang naglalakad ka daw sa sa tabing dagat pa, tapos kung kasama mo si Lord, siyempre, meron yung footprints mo, tsaka footprints niya. Pero minsan, sa pag-seek natin sa Kanya, nawawala yung footprints na dito sa katabi natin. So, parang sinasabi doon na, nasaan si Lord at that time na sinisik natin siya. Pero hindi natin alam, in those times pala, pinakarga pala tayo ni Lord. Hindi natin siya malam, yung presence ng footprints niya ang hinahanap natin, pero at those times na parang hindi natin siya maramdaman, pinakarga niya pala tayo, di ba? May mga times na gano'n na sinisita na ng presence ng Panginoon, pero hindi natin alam. Lagi siyang nandyan. Kaya kung tayong panghinaan ng loob, pagpatuloy lang natin yung ginagawa natin dito, pag-seek sa Kanya, pag-uwi, pag-surrender. And then, yun siya, parang meron ba na experience na Gusto na kami. parang Talaga. matutulog. Ganun siya, parang ganun siya mga kapatid na minsan, yung pagsik namin sa Panginoon, hindi natin nakalimutan. Hindi na tayo iwan. Amen. And salamat sa Lord sa mga sinishare niyo palagi na talagang nakakakuha tayo ng lakas, ng strength pa na magagamit natin sa araw-araw. Salamat. Huwag tayong turo ng turo, ha? Ako naman, may nabanggit si Mrs. Nora na nag-demo sa akin. At i-share ko lang yung Bible verse ko. Matthew 6, chapter 6, verse 2. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagpunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihan ng ginagawa mo ng lihim, ang siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kasi, amen. Yung pinag-usapan natin praise. Kasi tayo parang hindi tayo masyadong aware na pag kunyan na-praise tayo. Hindi natin kasi, may konti kasi tayong pride, may pride talaga tayo na eh. Parang, anong tawag na? Parang inborn na tayo na kahit may konti. Kung nga, syempre pag alam mo yung isang bagay pinaghirapan mo, parang gusto mong i-share agad. Di ba, parang overshare, lalo na sa Facebook, di ba? Makikita mo yan, no? Na overshare. Parang wala ka namang intention na kumbaga, tuwa ka lang ba? Na gusto ko kasi pinaghirapan ko to, parang di ba? Pero pala, yun na nga, di ba sinabi nga dito, kapag once pala ko nga, hindi man natin intention na purihin tayo or what, pero pag pala overshare, instead na si Lord ang magbigay ng blessing sa atin, ang blessing pala natin, yung pagpupuri sa atin, yun na yung blessing na yun. Kaya instead na ang ma-receive natin blessing from God, yung blessing na pagpupuri sa atin, diba, yun na yung blessing na na-receive natin. Parang, kunyari nag-share ako na something na, oy, ano ba pwedeng example? Example na lang yung mga vlogger, di ba? Pinapakita nila na tumutulong sila sa Maynila. Kung titignan mo siya, kung i-share, di ba pinakita na sa marami ka? Example na lang ito. Tawag dito, kaya siya binibless ng Lord kasi tumutulong siya sa iba. Anong take
kasi di ba pinupuri yung vlogger na yun. Kaya lang, hindi natin masabi kung blessing siya from sa kalaban o sa Lord. Kasi yung blessing na dapat na si Lord na magbibigay sa kanya, ano na yun, na isang tabi na. Kasi ang blessing na na-receive yun na, yung mga papuri ng mga tao sa kanila. Kaya natin sabi, di ba, pag tumulong ka, gawin mo na lang lihim. Kasi mas the best ang blessing ng Lord na the best na marireceive natin blessing is from the Lord. Parang gano'n. Yun yung ano sa akin, nag-lema sa akin. Kasi naalala yung nabanggit si Sis Nora, yun yung nagpaalala sa akin. Kasi yun nga sabi na, pag once na kunyari napuri tayo, kahit pa pali, parang, yung i-rebuke mo na, salamat sa Lord. Kasi before, yung hindi wala nga ako sa Lord, nawimilduhan ako. Pag, uy, thank you, hindi, salamat sa Lord. Di ba? Weirdo siya, di ba? Pero dahil nakareceive na ako, naiintindihan ko na kung bakit. Kung parang, talagang i-acknowledge mo talaga na lahat ko sa Lord galing. Parang hindi mo talaga pwedeng i-claim na sa'yo lahat. Parang yung nga sabi ko simple sa pagdadrive, gano'n, safe lang tayo salamat sa Lord, nakarating tayo ng ligtas. Kasi kahit anong ingat ko sa pagdadrive, pero ang paligid mo hindi maingat. Di ba? Kaya talagang salamat sa Lord, hindi dahil ligtas ka nakawal dahil sa kagalingan mo. Hindi dahil talaga sa... Kaya medyo maingat tayo sa pag-pray sa atin. Talagang i-review po na hindi, salamat sa Lord sa kanya. Yun lang po. Kaya talagang lahat ng papuri sa taas lang talaga. Amen. Sabi nga doon sa verse na pag maghahanda ka daw, ang imbitahan mo yung mga pilay, yung mga walang kakayanan. Walang kakayanan. Kasi pag sila daw yung invite mo, Oo. hindi mo pa hindi nila kaya gumante, ang Lord na yung maglagan. Kaya sabi sa mga yayaman, kasi mag-expect pero pag yung mga, makikita pa rin din yung humbleness natin na pag ganun yung ginagawa natin, yung mga bagay na talagang Lord talaga ang nalulugod natin sa pagkakas. Apa? Parang gusto talaga. Sino lang gusto? Load! Kanina po, bakit talaga sinasama talaga pakiramdam. Siguro, kaya mong bumangon na. Kaya pala yung wave ko kanina parang hindi ko pipil. Parang, di kalahati lang yung may sipon ba? Yung barato. Dito, parang lumuro. Kaya, pagkakapay ko talaga na kailangan mga na bigyan mo lang mataas sa kanyang sabi Sir Brian na hindi yung siya na papapit ng sayaw ko bigla tumayo dada pinay ko Sir Brian na hindi naman nag-search na parang Tinix mo siya. so parang yun yung Lord ba na hindi ako. Sama talaga yun. Kaya pagdating nito, hindi ko naman dapat ito talaga yung ito dalawa. Dapat at least kahit Monday or Tuesday na decided na yung praise na nakanta. Para at least mapagod na rin. Para sa Lord. Kahit ang Zumba lang. Ano kasi yun? Lahat kasi dapat yung buong katawan mo mag-pray sa kanya. Para sa ito, isip natin sa Lord's Word na pray lang tayo. Ganun po. Amen. Yung sabi lang isipin natin yung ginagawa natin, hindi yun para sa tao. Diba? Para sa Para sa Lord. kanya. Talagang gigig yun.
Next week nga si Chief kagabi. Bakit? Next week, makarang yan dito, di ba parang pag nagpa-present Sarap tayo, di ba? sarap Mawawala. Tama pala na kasi next week. Dadating sila na. Pero na. Para at least Si yung Brent ano na nag-ano para alam Yung niya last yung... week natin Eh, pero for all you've done. Basta yung ano para hindi ka mahirapan. Ay! Wala kasi naman. ano mag-closing na. Hindi, ay, dahil next week, hindi pa naman siya mag-prepare siya. Alam mo, speech ka ba? Next week pa, Hindi, pwede mo muna sa next week. May home ko ngayon. Hindi ba, may closing prayer. Next, may yung parang plans natin. Kasi next week, di ba, darating sila pa sa 12 to 2 p.m. mayroong booking dun sa trial gym na magsumpan yung mga. Then, God willing, kung ano, di ba kasi pinaplano na maghanami or mag, ano ba, pwedeng sana sa morning between 8 to 11, wala namang pasok sa tuloy. 8 to 11. Sasabihin ko sa masarap kung kaya ba nila umabol na 8 to 11. Para at least masama rin sila. Oh. 8 to 11. Sa God willing, maganda rin yung Maganda yan na. Marami na 7 a.m. 8 to 11. Mas marami na kayo. Sabay na kayo matulog. So, yun lang po yung mga special announcement at kung wala nang any reaction and violent reaction commentaries, mag-closing na tayo. Closing na tayo. Yung closing. Lord, gusto kami nagpapasalamat sa buhay po sa buhay nito, Lord. Maraming salamat po sa mga ituro niyo po at ito na namin sa araw nito. So, marami po rin mga tutunan namin sa oras na ito sa aming araw-araw na pakikibaka sa mundo, sa labas, Lord. Lord, Lord, salamat din po sa ginamit mo Mrs. Nora po para ihatid sa aming mga puso isipan ng mga salita mo, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa mga kapatid na nag-share ng kanilang napatuto, tagumpay, pagtiguan mo. Iban po yan, Lord, bigay sa amin ang bigay ng aral o pagbigay din na para mapatatag pa lang, Lord, ang aming pananampalataya sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat nito. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na patuloy na lumago po, Lord, sa pananampalataya, Lord. Na patuloy na makasunod po, Lord. Patuloy na gumawa ng kabutihan. Patuloy na kayo lamang po, papurihan at kayo lamang po, kailangan namin na Lord, na makapangyarihan ang aming pagpapagligtas. Lord, maraming salamat po at sa oras na ito, Lord, sa aming pamagkasamitalang pag-iwala ito, Lord, ay ingatan mo kami ang matitirang oras na ito, Lord. Lord, tulungan mo po yung kami sa aming pagbalik sa aming kanya-kanyang tahanan po, Lord. Kung gaano nyo po kami ingatan, nakarating sa gawain po, Lord. Ganun na rin po sa aming